I think lahat ng siklista alam na when we get on a bike, we're taking a risk. Meron tayong mga close calls and some of us have seen friends get hurt on the road. Today wasn't about speed, fitness, or going somewhere. We just all came together for Sok, a fellow cyclist who was hit by a reckless driver. Ito yung one of our ways of helping him with his recovery and reminding him na hindi niya kailangan pagdaanan ito mag-isa. It's a fundraising event na din for Sok's medical expenses, and if you want to help out financially, ito yung QR code nila for the GCash account. I hope this ride also reminds everyone, mapamotor man, mapakotse, or mapabisikleta, that a little patience and respect on the road can save a life. At the end of the day, lahat naman tayo gusto lang makauwi ng safe. What is up, everyone? Welcome to another episode of San Gabriel. Papunta tayo sa community ride ng Altitude Coffee Space to promote safer streets for everyone, lalo na sa mga nagbabike. And to show support sa fellow cyclist natin na si Sok, na nabangga ng motor while on a bike ride sa May Daang Hari. Almost lahat ng episodes na dumadaan tayo ng Daang Hari, lagi kong sinasabi na ang bibilis ng mga sasakyan doon. So if gusto talaga ng city na mas maging safe siya para sa mga nagbabike at hindi lang siya exclusive para sa mga nagkokotse, dapat talaga may protected bike lanes. Hello. Sunset? May sunset? Sige. Ice na sunset. Before we ride out, umorder tayo ng kape. Yung forever favorite ko na sunset, which is orange espresso for me, and iced latte para kay Papa J. Gumawa din si Jessica ng banners na pwede namin ikabit sa bike for this ride. Kasama ko din dun si Gab at ang kanyang malupit na kanan din. We started to ride out and yung usual friendly route ng Altitude yung gagawin namin ngayon. Start from the shop, go around Phil Invest, and then balik sa shop for breakfast. Yung mga may-ari ng sasakyan nahihirapan na sa gastos ng gas, parking, and maintenance ng sasakyan nila. Yung mga nagko-commute naman, pagod na sa kawalan ng maayos na public transport service. Tapos nauubos pa ang oras natin sa traffic. Doon ko nakikita ang benefits ng bike commuting. Hindi kailangan araw-araw ka nagbabike para magsimula. But even replacing a few short trips a week with a bike can save money on fuel, parking, and transportation costs. Madami pang benefits ang pagbabike pero gusto ko lang muna highlight is yung economical benefit nito. But there's one challenge that many people bring up. Gusto nila magbike pero sa kawalan ng disiplina ng madaming motorista sa kalye, they don't feel safe. And that's a valid concern.
Research from cities around the world consistently shows that when protected bike lanes and safer streets are built, more people choose to ride. Ayun yung build it and they will come na tinatawag nila. Hindi lang existing na siklista ang pinoprotektahan ng safe infrastructure. It encourages ordinary people, families, students, and workers to consider biking as a real transportation option. Safer infrastructure is about giving people a choice, and bike commuting is a choice that saves money, improves health, and helps the environment. And with safer streets, mawawala yung takot ng tao na gumamit ng bike to commute. Ganda na ang bike niya, Sir Jim. Ilan pa bike mo? 30? 17? So, saan tayo? Tawan? Oh, ba't di ka sumama? Putik yun. Gusto niyo ng adventure, ha? Sige, putik kayo dyan. Sarap! Ito yung mga banners na kinabit namin sa bikes namin, with messages that we want every vehicle driver to know. At kahit wala yung mga banners, tingin ko every community or group ride sends a message na may nagbabike sa kalye. It's a legit mode of transportation. And that mode is most vulnerable if drivers choose to be reckless. Vlogging the vlogging! Para Spider-Man ako. Morning po. Pamangkin ko po yung sumigaw doon eh. Warrior talaga sa ahon. I-video siya. Targa ako medyo pag ganun, slow mo pa si kuya pag ganun. Ito lang mama, natin ko lang lahat na detalye. Picture ko lang. Pika, pika, sa'yo.
After enjoying the bike ride around Philinvest, babalik na kami sa shop. And it's time again to brave the busy streets of Alabang Zapote Road. Touchdown, Altitude Coffee Space. Everyone got back safe and gutom na lahat para mag-almusal. Maraming salamat ulit sa Altitude for the breakfast. Hindi nila kailangan gawin yon pero isa yon sa mga small ways nila to foster community spirit. So, nangyari, pagbagsak ko, nag-ano siya, nag-ganon yung kamay ko. Kasi, bagsak sa likod, diba? Tapos gumanon ako, tumama yung siko. Ito yung unang tumaskas talaga. Kaya mahaba. Sumikot ako, tumama yung mukha ko sa side eh, kasi nag-360 ako. Layo nga daw eh. Tapos, yung left side ng helmet, ito yung gas-gas. Tapos yung eto ko, may sugot ako dito. Tumama yung mukha ko sa floor. Sa pavement mismo. Tapos yung legs na ano ko na nakaharap na ako. Yung... Pag nakaganon na ako. Pag ganon ko, sumigaw na ako. Sakit ko. Of course, nakausap natin si Sok and nakamusta natin yung about sa recovery niya and yung about sa aksidente na nangyari. So glad to know that he's slowly recovering and his spirits are high at excited siyang makapag-bike na ulit. Test ride lang. Okay naman na sa hawakan ko na yan. Test ride. Ako sanay sa drop bar eh. Okay naman na sa kami yan. Lahat kami, first time namin, hindi rin kami sanay sa drive bar. First time mo. Stoy, baka makuna mo yung pag-semplang ko. Sa magkano nga? At least alam mo kung paano ka nalaglag. Naka-video yan. Parang free time lang yan. Yung ngiti mo dyan. Kondo? Ganda ng color. Perfect sa akin. Yes. Nakausap ko din sila Gab and yung friends niya about bikepacking and they were kind enough to invite me. Bikepacking talaga kami. Nice. I'd love to join this month pero kuha muna ako experience para hindi ako maging hassle kasama. Kasi wala akong Oh, yan. And before umuwi, umorder ulit kami ng cup of coffee. Solid way to end the ride. Once again, thank you for hanging out with your boy. And if you could, like the video, share it to your friends, comment something, and subscribe to the channel. Peace!